dispensation of the Gentile under by the grace age. At yung mga selyong ito, mga kapatid, na nilalaman, ito po yung paglitaw ng Antikristo. Pagkilos ng Antikristo sa 7 iglesia ng kapanahunan. Pero hindi lamang po ito basta pagkilos ng Espiritu ng Antikristo, kundi andirito rin ang pagkilos ng Diyos. Counterfeit ng mga horse na yan. Ano yung counterfeit ng horse for horse rider? For living, creature. Ano yun? First? Second? Third? Beast of the man. Fourth? Eagle. Okay. Flying eagle. Ang katapat ng white horse, kunin natin. Katapat po ng white horse ay lion. Yan po yung four beast. Lion. Ang red horse, calf. Black horse, face of a man. Fourth, flying Eagle. 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 So yan yung 4 living creature. 4 na anghel yan, mga kapatid. Ang itinapat doon sa 4 horse rider. Na nilalaman ng 4 zig. Okay? So, makita nyo, nagtanggali yan. Nagkaroon ng tunggali. Meron din yung isa. Tanggali. So, ang first 4 seal, una hanggang ika-4 na selyo, ay kwento ng 7 iglesia ng kapanahunan. At tumatagos ito hanggang sa panahon ng dulo ng tribulation. Yung first 4 seal. Okay? So, ibig sabihin, the 4 seal, history of the church. 4 seal is the history of the church. Yan po ang tinatakbo ng first 4 seal. Now, back to Revelation chapter 6. Yung verse 9, yan po yung 5th seal. Saan ang position ng 5th seal dyan? Mula dito, mula sa Ephesian Church Age, hanggang tribulation period. Ang tawag po dyan ay souls under the altar. Sino po itong souls under the altar? Hindi po yan ang Gentiles. Yan po ang mga Jew. Mga Hudyo na pinatay sa loob ng loob ng kapanahunan ng 7 iglesia ng kapanahunan ng mga Hudyo. They were martyred. Martyred po itong mga Hudyo na yan. Inilagay sila ng Diyos sa ilalim ng altar. Ito po. Nasa ilalim sila. Hanggang kailan ang 5th seal? Hanggang dulo ng tribulation. Let's go to chapter 6 and read verse 9. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So, itong mga souls under the altar was slain because of the word of God. Yun ang testimony nila. Okay? Pero dahil umiiral ang kapanahunan ng hintil, hindi pwedeng magsabay ang dilig ng Diyos sa hintil at saka sa Hudyo. Tumigil ang dilig ng Diyos sa Hudyo nung time na sila ay crucified Him
by him. At sigilin mo sa amin ang dugo nito. Ang taong yan. Kinat sila ng Diyos doon. Doon nag-start. Binibigyan pa sila ng grace. Pumasok na ang kapanahonan ng hintil. Pero, matigas pa rin ang puso ng Israel. So, kinat sila sa dispensasyon ng biyaya. So, nangyari, meron pa rin dealing ang Diyos sa mga Hudyo, individual, as not as a nation. Kasi ang Diyos, pag nagdidig sa Jew, as a nation yan. Not for individual. Pero, sa time ng dispensation ng Gentiles, ang dinig ng Diyos sa Hudyo is individual. So, kaya nilagay ng Diyos individual, so sa pinapatay dito ang mga Hudyo. At alam nyo, sa history, 1945, yung time ng Holocaust, di ba? Schindler's List, alam yun. Under Hitler, ang daming Hudyong pinatay. So, sumisigaw sila sa Revelation chapter 6. During Second World War. Sa verse 9, nandyan sila. Verse 10. And they cried with a loud voice, saying, How long, Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood? Hallelujah. Sabi ganon. And on them that dwell on the earth, and white robes were given unto every one of them. Tandaan po ninyo, this is not a Christian. Ang Christian hindi na nanalangin sa Diyos na panghigante. Walang ganun. Amen? Pagka tayo nanalangin, Diyos ko, iganti mo ako doon sa taong yun. Ay, delikado. Baka na sa altar ka. Wala, ang isang taong bautismado ng Espiritu Santo, kahit anong ginagawa sa'yo, hindi ka pwedeng mag-curse sa tao. Amen. Amen. Amen? So, yung nag-curse, nananalangin tayo, Lord, may taong maapi sa aking Panginoon, hindi ko siya ginagantiyan, ganti mo sa kanya. Sana Panginoon, salbahin siya, Panginoon, sana habang naglalakad siya, mabundol siya. Oh. Hindi ganon. Yung katangian niyo ng souls under the altar. Gusto niyo, Tagalogin niyo? O, Tagalogin niyo. Basahin yung Tagalog. Tagalog yan. Kaluluwang nasa ilalim ng dampana. Oo, yung kaluluwang nasa ilalim ng dampana, ibaliktad ang panalangin nila, paghihiganti. Di ba? Pero, tutugunin pa sila nandun sa paghiganti? Tutugunin. Pero, hindi ito bride ng Panginoon. Under by the grace age. Kaya nasa souls under the altar sila. Verse 10. Kaya, noong time na sila yung nanalangin sa Diyos, nahapagan Diyos, kawawa naman itong mga ito. Bigyan ko ng ngalan ng damit para tumahimik. Ano sabi dyan? Verse 11? Verse 10. Tagalog, pakilakas. Dali, kumakain. O hindi ko bibilang ang oras pagka matagal kayo bumasa. Bernard. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon ng banal na totoo, na hindi mo hatulan ng mga ipinag-ihiganti ang aming dugo na sa mga nanalo sa ibabaw ng lupa. Verse 11, at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang mabuting balabal at sa kanila'y sinabi, ang mga nangalpatahinga paas na kaunti ng panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang kapwa na alipin ng kanilang mga kapatid na papatayin pa ng mga gaya nila. Amen. So, meron palang papatayin palang kapatid nila. I hope, hindi tayo yun. Pero pag tayo yun na lang, Diyos ko, yan, paglayin mo yun. Ay, mga kapatid ka. Pero ang Kristiyano, born again, really born with the Spirit of God. Hindi nagsasabi ng curse yan. Anong sasabihin ng isang born again? Forgive them, for they do not know. Amen. Yun ang karakter ng isang born again. Kahit tinutusok na ng karayom yung paa mo, Lord, forgive them. Hanggang kaya mo tisin yun, Lord, forgive them. Yung kasi yung katangian ng isang tunay na anak ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos at inligtas, binigyan ka ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan mo yung magpatawad. Not to curse them. Pero darating ang panahon, ibibigay din sa atin ng Diyos ang pag-iganti. Pero hindi ngayon. O hindi ngayon. Pagdating ng araw, pagtapos na ang binigay ng Diyos na biyaya, at habang lang ibibigay siya ng Diyos, pagkakaloban tayo. Pero hindi ngayon ang kapangyarihan ibigay mag-curse. Okay, tuloy tayo.
So sa fifth seal, Saul's